napag-usapan natin ang patungkol sa pag-replace nitong si Feldway kay Michael bilang leader ng kanilang grupo. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, nabuo na ang desisyon itong si Feldway ay magsisimula na silang umakto. Naging submissive itong si Feldway kay Michael nung una at dahil doon ay tinago niya ang kanyang tunay na body para ma-maintain ang kanyang low profile. Pero ngayon ay wala na siyang dahilan para mag-hold back kasi para fully na ma-utilize ang ibinigay na power ni Michael sa kanya ay kailangan niyang ilabas ang kanyang main body na itinago niya sa may other world. Ngayon ay inilabas na nitong si Feldway ang kanyang tunay na strength. Ito na ang real body niya. Sabi ni Feldway ay napakatagal niya na daw na itinatago itong power na ito. Itong si Feldway ang kauna-unahan na servant na ginawa nitong si Feldenava at halos katulad ang itsura niya nitong kanyang creator. Magkaiba lang kanilang hair color at katulad nitong si Rimuru ay mahirap na siya na mai-identify kung siya ba ay lalaki o babae kasi napakaganda rin ng kanyang itsura habang nagre-release ng tremendous presence. Lahat ng mga powers na naigather nitong si Michael ay napunta kay Feldway. Ang mga ito ay ang mga angelic series skills na under control ng kanyang manas. Ang hindi lang ngayon in possession nitong si Feldway ay ang Knowledge King Raphael, Covenant King Uriel at ang Hope King Sariel. Pero aside from those three ultimate skills ay nasa kanya na lahat ng mga angelic series. Napunta na rin kay Feldway ang mga dragon factors nitong si Level Green Well Side at dahil dito ay nai-integrate ito sa kanyang flesh and blood. Kaya in terms of strength ay talagang sobrang mas malakas itong si Feldway compared nung una. Nung nakita ito nitong si Vega ay talagang namangha siya. Sabi ni Vega ay napaka-amazing daw. Monster daw talaga itong general nila. Nagra-radiate kasi ngayon itong si Feldway ng napaka-powerful na energy at hindi na siya katulad nung aura niya dati. Para talaga siyang naging ibang tao. Na nagsalita itong si Feldway dito. Sabi ni Feldway ay salamat daw kay Vega kasi dahil daw dito ay nagising na daw siya sa may katotohanan at ngayon daw ay alam niya na kung ano ang gagawin nila. Sabi naman itong si Vega kay Feldway ay walang anuman daw pero may idinagdag itong si Vega dito na sobrang lakas daw nitong si Feldway pero palagi niya daw itong gagawin na target. Sa ngayon kasi wala siyang palag dito kaya patuloy daw siya na susunod sa mga orders sa kanya. Pero kapag nagpakita daw itong si Feldway ng weakness sa kanya hindi daw siya magdadalawang isip na kainin siya. Ito talaga ang true intentions nitong si Vega. Harap-harapan niya ito na sinabi kay Feldway and alam naman itong si Feldway na nagsasabi ito ng totoo pero pinabayaan niya lang ito. Tumango na lang itong si Feldway habang nakangiti siya kay Vega at dito na natatapos ang epilogue ng Volume 20. Ngayon pag-usapan naman natin ang Chapter 1. Ito ay pinamagatan na The First Showdown. Nagsimula ang chapter na ito sa territory ng Demon Lord na si Milim which is the former Eurazania. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang bagong capital nila. Under construction pa rin ito. Pero dito na ginanap ang mga battles. Ang unang laban na ipinakita dito ay ang laban nitong sila Peliod at Esprit. Hindi naman talaga fighter itong si Esprit. More on support type siya. Kaya ang nasa isip nitong si Esprit ngayon ay ayaw niya na makipaglaban. Napaka-hopeless pati ng kanyang situation dito. Kasi itong si Peliod ay merong ability na kayang mag-nullify ng magic. Ito talagang pinaka-worst na match-up para kay Esprit. Given na itong si Esprit ay isang support type na magic caster. Maging ang nuclear cannon na ibinato dito nitong si Carrera with a short range ay nagawa nitong ma-reflect pabalikin na Carrera. Kaya pointless na gamitan na Esprit itong si Peliod ng magic types na atake. Itong si Peliod ay merong prism type na barrier na nakapalibot sa kanya at walang kahit na anong magic ang gagana dito. Siya talaga ay isa sa mga natural enemies ng mga demons dahil as we all know ay magic ang specialty ng mga demons bilang weapons. Alam ni Esprit na at this rate ay madali siyang matatalo at hindi siya makakatagal sa kanilang battle. Pero unexpectedly ay merong reinforcement na dumating para tumulong sa kanya. Ang reinforcement na ito ay walang iba kung hindi itong si Fobio. Ibinigay na pala nitong si Fobio ang kanyang command sa kanyang mga units kay Sofia. Ipinagkatiwala niya na ang leadership dito kasi alam niya na hindi naman sila mahihirapan dahil ang bawat isa sa mga Winged Beast Knight ay talagang may ituturing na malakas na warrior. Kahit nga hindi na sila bigyan ng orders ay alam na nila kung anong dapat nilang gawin sa may battlefield. Kaya hindi nag-aalala itong si
Fobio na mapapahamak itong mga units nila. Sabi ni Esprit kay Fobio, siguro naman daw ay aware na itong si Fobio na sobrang lakas nitong kanilang katapat ngayon. Kaya nag-reply itong si Fobio sa kanya na alam niya na daw yon. Pero at least daw, mas maganda daw siyang pantapat dito compared kay Esprit. Kasi itong si Esprit nga ay isang magic caster. Habang itong si Fobio naman ay malakas in a hand-to-hand combat situation. Kaya mas may chance itong si Fobio na patagalin ang laban kapag siya nga ang tumapat dito. Kaya tinanggap na nitong si Esprit ang tulong na ini-offer nito sa kanya. Pero sabi ni Esprit, in that case daw, gagamit na lang rin siya ng sandata. After niyang sabihin yun, naglabas itong si Esprit ng isang magic sword. Then ito namang si Fobio nasa kanyang half-beast form. Ngayon, mas mataas na ang chance nila na manalo. Dahil imbis na 1v1, 2v1 na ang mangyayaring laban. Kaso lang, napakalayo pa rin talaga ng gap ng strength nito sa kanilang dalawa. Nauna, itong si Esprit na sumugod at ginamit niya ang kanyang espada. Maalam na rin siyang gumamit ng weapon at hindi lang basta maalam dahil masterful niya na ito na nagagamit. Nung una, hindi talaga gumagamit ng sword itong si Esprit. Sinusubukan niya lang itong aralin as a hobby. Pero ito kasing si Esprit merong obsessive personality. Kapag meron siyang nagustuhan, gusto niya talaga makuha. And in this case, nagustuhan niya na matuto na gumamit ng isang espada. Kaya nagpractice siya na nagpractice during leisure time niya. Kaya as a result, nakapag-develop siya ng kanyang sariling technique na natutunan niya in just a very short period of time. Para sa mga hindi pa nakakaalam, itong si Peliod ay isa sa mga pinakamalakas na general. Commander siya nitong si Zelenius. Kaya kung hindi niyo pa napapanood yung mga nauna nating videos patungkol sa mga laban sa mga insectiles, pwede niyong i-check ang ating mga playlist. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.